Isang mapayapang araw mga kaamyanan, narito mga balita mula sa hilaga at gitnang bahagi ng Luzon. Balita ukol sa kapayapaan at kaunlaran hatid sa inyo ng Amyanan Media Channel. Mga balitang dapat tutukan ngayong araw sa Amyanan Reports. Sundalong sugatan sa engkwentro sa Aurora, pinarangalan. Battalion Commander sa Hilaga at Gitnang Luzon nagsama-sama para sa isang symposium. Lahat ng yan dito lamang sa Amyanan Media Channel. Ginawaran ng parangal ang isang sundalong nasugatan matapos ang sunod-sunod na engkwentro laban sa mga komunistang teroristang grupo sa Aurora. Ang buong detalye ay hahatid ni Jomari Vallejos. Personal na iginawad ni Major General Andrew Costello, Philippine Army, Commander ng 7th Infantry Caugnet Division, ang Wounded Personal Medal kay Sergeant Benji Calungsod, ang team leader sa 71st Division Reconnaissance Company na nakaengkwentro ng mga miyembro ng mga komunistang teroristang grupo sa Barangay Toytoyan, Dipakulaw, Aurora, Kamakailan. Kaisa na lang tayo at hindi talaga nila matatalo yung kuwan ng gobyerno. Bumalik na lang sila sa pamilya nila at pagtrabaho na lang sila kaysa umangwak sila ng baril. Wala man silang makukuhang kuwan dyan sa pinasok nila na organisasyon. Sa lahat ng mga kasama ko, sa dami ng pinagsamahan, andun pa rin yung talaga unity na nakapokus sa lahat sa labanan. Tiwala talaga ako sa kasama ko na lumalaban talaga. Ang nasabing engkwentro ay nag-ugat sa mga sumbong ng mga taong bayan sa talamak ng mga pahingikil, panakot at pang-aabuso ng mga miyembro ng teroristang grupo sa lugar. Nasundan pa ito ng panibagong engkwentro na sumunod na araw kung saan nakasagupan ng 72nd DRC ang mga nagwatak-watak na miyembro ng armadong grupo sa bahagi naman ng Barangay Salay, Dipakulaw, Aurora. Tiniyak ng commanding officer ng 71st DRC na si First Lieutenant Cyril Meneses na ang nangyari kay Sergeant Calungsod ay hindi magiging hadlang upang gampanan ang kanilang tungkulin na protektahan ang seguridad at kapayapaan ng mga lugar na kanilang sasakupan. Hindi ito magiging hadlang para ipagpatuloy natin ang ating sinumpang tungkulin. At sa 71st DRC, naway maging basehan ito ng ating pagpupursige para mas pagbutihan natin ang ating trabaho. Nagpasalamat ng commander ng 7ID sa patuloy na suporta ng taong bayan sa tropa ng kasundaluhan at kapulisan, gayon din sa pamahalang panlalawigan ng Aurora at LGU Dipakulaw sa kanilang agarang pagresponde at pagtulong sa mga apektadong pamilya. Matapos ang isinagawang clearing operation ng tropa ng pamahalaan, muling nagbukas ang mga paaralan at opisina sa Dipakulaw at nakabalik na rin sa kanilang tahanan ang mga pamilyang inilikas sa may evacuation center upang masiguradong ligtas mula sa kaguluhan. Mula dito sa 7th Infantry Caugnet Division, para sa Amyanan Reports, ako si Jomari Vallejos, nag-uulat para sa kapayapaan at kaunlaran. Nagsama-sama ang iba't ibang military battalion commanders sa Hilaga at Gitnang Luzon para sa isang symposium upang mas mahasa pa ang kanilang strategic leadership. Ating alamin ang buong detalye sa report ni Jomari Vallejos. Leadership Agility, Adapting to Evolving Operational Landscapes. Yan ang naging tema ng 3-day Battalion Commanders Symposium Northern Luzon Command Leg na dinaluhan ng iba't ibang battalion commanders mula sa 5th Infantry Star Division at 7th Infantry Caugnet Division Philippine Army. Nagsilbing subject matter expert sa symposium ang mga katawan mula sa headquarters ng Philippine Army, Army Support Command, Training and Doctrine Command, Army Signal Regiment at Army General Hospital, kasama ang counterparts mula sa Philippine Air Force at Philippine Navy. Ilan sa mga natalakay ang land defense concept, mga bagong weapon system, at signal cybersecurity and information warfare ng Philippine Army. Nalakip din ang kahalagahan ng leadership and moral ng bawat sundalo. Inisa-isa rin sa naturang aktibidad ang mga aspeto ng logistics and sustainment bilang lifeblood ng Army operations. Sa parte naman ng Air Force, tinalakay ang kanilang kakayahan sa pagsuporta sa land operations, gayon din ang psychological aspect ng warfare. Samantala, sumabak ang mga face-to-face delegates sa ARNIS training bilang tugon sa mandato ni Chief of Staff, Armed Forces of the Philippines, General Romeo Browner Jr. na paghahanda para sa Comprehensive Archipelagic Defense Concept ng Department of National Defense. Sa pagkatapos ng Battalion Commander Symposium, bitbit ng bawat kalahok ang mas pinaigting na nakalaman at kayahang pamunuan ang operasyon sa mga unit mula dito sa 7th Infantry Caugnet Division,
Para sa Amihan Reports, ako si Jomari Vallejos, nag-uulat para sa kapayapaan at kaunlaran. At yan ang mga balita mula sa hilaga at gitnang bahagi ng Luzon. Abangan niyo ulit kami sa susunod na linggo para sa iba pang balita. Ako si Jun Rebosa. At ako naman si Divina Mercado. Kami ang inyong kaugnay na nagsisilbing tala sa lupa, karagatan at himpapawid. Sandatahang lakas sa ilaga, sa alapaap sa dagat sa lupa. Sandatahang lakas sa ilaga, para sa bayan. Kasa'y aking iingatan, pagtatanggol ko ang ating bayan. Isusulong ang kaunlaran at kapayapaan. Ito'y tiyabyanan sa alapaap sa dagat sa lupa. Sandatahang lakas sa ilaga, para sa bayan. Sandatahang lakas sa ilaga, sa alapaap sa dagat sa lupa. Sandatahang lakas sa ilaga, para sa bayan. Ito'y iingatan. Mga kaamyanan, subscribe, like, and share our YouTube channel. Hit the notification bell below upang maging updated sa latest news and happenings sa Hilaga at Gitnang Luzon. Dito lamang yan sa Amihanan Media Channel.